araw po muli sa ating lahat. Muli po ating continuation ng ating pag-aaral nga po sa ating GLC 1. No? Ito nga po, medyo pagpasensyahan po, medyo hindi po maganda yung pakiramdam ko ngayon. Medyo may ubot sipon po ako ngayong araw na to. Pero patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ito nga po, no? Ito nga po tayo sa continuation ng ating pag-aaral ngayon sa ikalawang session naman po ng GLC 1 Book 2 po. Bago po lahat, tayo po muna yung manalangin. Aming amang Diyos, nakamakapangyarihan, pinakadakila sa lahat, Panginoon, magandang araw po muli. We pray na samahan mo po uli kami, Lord, sa aming pag-aaral ngayong araw nito. Sa iyong mga salita, Panginoon, bigyan mo po uli kami ng karunungan, kaalaman, Lord, upang magawa namin lahat po. Maunawaan po namin lahat ng mensahe na nais mo pong parating sa amin, Panginoon. Tulungan mo rin po, Lord, patuloy pong palakasin ng pagalingin ng aking katawan, Lord. Pagpatuloy rin po kung makagawa po ng mga video, Lord, ayon sa iyong mga salita, Panginoon. Muli po, Lord, in Jesus' mighty name, I pray. Amen. Amen. Yun, ito nga po, no? Ito nga po tayo sa ating continuation nga po. Nung nakarang linggo nga po, napag-aralan nga po natin tungkol nga po sa unang session nga po, no? Ito nga po yung nag-iisang ugnayan, panalangin, no? Ang panalangin. Ito nga po, no? Pag-aralan po natin ang panalangin nga po, ang personal na pakipag-usap natin sa Diyos, no? Tapos, ang panalangin nga po yung nakakatulong upang talagang lumalim po yung ating personal na relasyon sa Diyos. Napaka-importante po talaga ng araw-araw, oras-oras na panalangin sa ating Ama, no? Talagang tumawag tayo sa Kanya, sabihin natin ang nararamdaman natin, yung gusto natin, no? Yung pakiramdam natin, sabihin natin sa Kanya, no? Makipag-usap tayo sa ating Ama, sa Panginoon, no? Para siya talaga yung makakatulong sa atin, no? Siya talaga yung parang magbibigay sa atin ng kung anong nais natin. Ayon nga po sa Kanyang kalooban, no? Talagang, kaya araw-araw po, talaga tayong mag-pray, tumawag sa Kanya, no? Huwag po nating, wag po yung pagising natin sa umaga, kung ano yung gagawin natin pagising pala sa umaga, mag-pray po tayo, no? Tumawag tayo sa Kanya. Yun po, araw-araw, oras-oras, mag-pray po tayo sa ating Panginoon. Yun po, no? Ito nga po, no? Ito naman po tayo sa ikalawang session naman po, no? Ang pamagat po nito, nag-iisang batayan ang Biblia. Ito nga po, no? Sa session naman po ito, matutunan po natin kung paano nakipag-usap ang Diyos sa atin, no? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ito nga po, ang Biblia, no? Napaka-importante po talaga ng pagbabasa natin ng Biblia sa araw-araw, mga kapatid, no? Talagang dito po talaga nire-reveal ni Lord yung salita niya, yung gusto niya, no? Dito natin malalaman kung ano yung mga ayaw niya, yung mga ginawa ng mga dating tao na hindi nakabuti, yung mga nakabuti, gano'n, no? Lahat po dito natin matututunan, malalaman, no? Kaya napaka-importante po na basahin po natin ang Biblia araw-araw, no? Kasi nga po, kung hindi natin babasahin ng Biblia, no? Paano natin malalaman at paano natin masusunod, no? Yung gusto ng Panginoon, no? Paano natin maiiwasan yung mga ayaw niya kung hindi natin babasahin ng Biblia? Hindi lang po pwedeng makikinig na lang po tayo palagi sa mga nangangaral, nagtuturo, no? Kasi nga po, minsan may mali rin po sila, no? Pero kung alam natin ang Biblia, kung alam natin ang nilalaman ng buong Biblia, no? Pag may sinabi po sila, hindi agad tayo maniniwala kasi mismo po tayo, alam natin ang kahulugan, ang nilalaman ng Biblia, no? Kaya po, napaka-importante po na basahin, unawain, no? Malaman natin ang buong Biblia, kahulugan, no? Na lahat ng salita ng Diyos sa Biblia, no? Kaya nga po, ito nga po, no? Basahin nga po natin dito sa Marcos 7:8-13. Sabi po dito, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa mamagitan ng mga itinuturo ninyo at marami pa kayong ginagawang katulad dito. Ano nga po, no? Sinasabi nga po dito, no? Walang kabuluhan yung pagsamba nila kasi nga po, ginagawa nila yung katuroan po ng tao, no? Parang sinasabi nila, no? Ito'y tama, ito'y gawin mo. Pero wala naman po ito sa Biblia, no? Hindi naman po ito sinabi ng Diyos. Hindi naman po sinabi ito hindi naman po nakasulat sa Biblia. Pero sinusunod po nila. Halimbawa, ito nga po yung question nga po nung mga Pariseo, yung mga alagad na kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay, no? Nasabi nga po nila, pag ganun, sinusubay nyo yung mga kautosan ng mga nununod natin, mga ano. Pero sinabi nga po dito, Lord Jesus, no? Hindi, no? Walang kamulan yung pagsamba nyo kasi hindi ko naman sinabi, ano? Wala naman sa Biblia, no? Pero
yan pa rin ang ginagawa nyo, no? So, yan pa rin ang sinusunod nyo, no? Pero yung mga salita ng Diyos, sinusuway nila, no? Hindi nila sinusunod. Parang tayo po, no? Tayo po nating mga, mga tradisyon, mga nakaugalian ng bata pa tayo. Sinusunod natin yun, no? Yung ganyan, wag ganyan. Pero yung mga sinasabi ng Diyos, yan natin sinusunod, no? Yung mga simpleng wag magsuot ng ganyan, maglabas ng ganyan. Sinusunod natin, no? No, yung mga tradisyon, mga matatanda po natin, no? Pag-aalis, yung plato, paikutin, no? Yung, ano po ba, marami po mga tradisyon ng mga, ano po dati, mga tao dati, no? Pero, yun po sinusunod nila. Pero yung salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, madalas po sinusuway, no? Kaya nga po, no? Yung sinasabi po ni Lord Jesus, no? Walang kabuluhan nga yung ginagawa nyo. Kasi nga, ang sinusunod nyo naman, hindi ko naman sinabi yan, ano? Yung ginagawa nyo, yung sinabi nyo, yung pinaliwalaan nyo, no? Kaya po, napaka-importante po na basahin natin ang Biblia upang maunawaan po natin, malaman po natin talaga kung ano po yung gusto ni Lord, kung ano po yung nais niya, no? Hindi po yung gusto natin. Kasi pag gusto natin, malamang mali po yun, no? Kasi tayo mga tao, makasalanan po tayo, no? Kaya dapat, yung sabi ni Lord, yung salita ni Lord, yung pong susundin natin, no? Kaya nga po, no? Napaka-importante nga po talaga ng pagbabasa ng Biblia. Ito nga po, no? Tignan po natin muna naman po itong ano, no? Kaya sabi nga po, tunay nga bang salita ng Diyos ang Biblia, no? Para nga po sa ating mga Kristiyano, talaga pong yung Biblia po na napaka pangunahing batayan po talaga, no? Sandigan na ating pagkakakilanlan sa Diyos, no? Talaga pong dito natin nalalaman kung ano yung kalooban niya, kung mga ayaw niya, no? Yung mga nais niyang gawin natin, no? Talagang dito natin siya nakikita, no? Napaka-importante po. Kaya po nung sa book 1 po, napag-aralan po natin yung Biblia, no? Talagang sa pagbabasa po natin, naiiwasan natin mga tukso. Kasi nga po, nakikita po natin yung tama doon, tsaka yung mali, no? Kaya kung araw-araw natin siyang babasahin, no? Araw natin siyang magninilayan, araw natin siyang uunawain, no? Talagang i-reveal sa atin Lord dyan, no? Sabi nga po, no? Pagbasa tayo ng magbasa, no? Kasi ang Biblia nga po, hindi yan po ito parang libro lang na babasahin. Hindi po, no? Talagang kakausapin ka po ni Lord dito. Kaya una-una po, mag-pray ka po muna, no? Ipag-pray mo na i-reveal sa'yo ng Panginoon yung kahulugan po, no? Kasi nga, minsan nga po, iba-iba pa yung meaning talaga, no? Talagang pag binasa po ng tao to, ng isang tao, iba ibibigay sa kanya ni Lord, no? Iba-iba pa yung meaning, minsan na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po, napaka-importante mag-pray po muna tayo, no? Pag-pray natin na bigyan tayo ni Lord ng wisdom para maunawaan po natin yung salita niya, no? Ito nga po, no? Ang tanong nga po, no? Nakakatiyak ba tayo talaga na ito ay salita ng Diyos, no? Mapagkakatiwalaan ba natin ito? Kaya tingnan po natin ang mga susunod na katotohanan ayon sa Biblia. Ito nga po, no, unang-una, no, sinasabi po dito, ang Biblia ay sadyang natatangi sa mga literatura. Ito nga po, no, ito nga po ay sinulat ng mahigit na 40 manunulat, no? Dami, 40 po. Sinabi dito, sa tatlong magkakaibang wika. Ito nga po yung Hebreo, Aramaic, at saka Greek, no? Iba-ibang ano pa po ito, wika pa po yan, no? Sa tatlong kontinente, Africa, Asia, at Europe, no? Ito nga po, at sa loob ng 1,500 taon, no? Makahaba po, no? Talagang sinulat, ang dami po, no? Pero, subalit, no? Sa lahat ng mga bagay nito, ang Biblia ay walang pagkakasalungat o kamalian. Yung po, napaka-amazing po, no? Sinabi po dito, no? 40 manunulat, tatlong magkakaibang wika, tatlong kontinente, 1,500 taon. Pero hindi po siya nagkakasalungat, no? Sinasabi po nito yung kahulugan niya, yung mensahe ng Biblia, ayun pa rin po, tagpo pa rin po sila, no? Minsan po, no, may mga marami pong balita ngayon. Minsan po, may nagbalita niya, kanyari, sa ABS, GMA 5, minsan, ano mo, no? Isang pangyayari lang po, minsan, iba-iba na po yung kwento ng ibang tao, no? Iba-iba na po yung balita dito sa ABS, sa 7, minsan ganoon po, hindi ko masasabi palagi po, minsan ganoon. Pero nga po dito, no, apat na po yung manunulat po, no. Tapos, tatlong magkakaibang wika pa po, no. Tatlong kontinente. Pero, hindi po siya nagkakaiba-iba, no, ng kahulugan, no. Pare-pare po, hindi nagkakasulungat. Kaya nga po, napakalaking patunay po talaga doon na ito'y salita ng Diyos na talagang binigay ng Diyos para sa atin to.
Biblia. Ito na po, tignan po natin yung pangalawa. Ang Biblia ay naglalaman ng daang-daang propesiya at madami dito ay naganap na. Kaya po, no, sinasabi nga po ito yung naglalaman ng mga propesiya, no, at naganap na po. Ito nga po, isa lang po sa mga patunay. Marami pong patunay ito, pero bibigyan ko lang po kayo ng isa. Ito nga po dito, ayon po sa Isaiah 53, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ng Diyos sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Mga kapatid, sino po yung binabanggit, tinutukoy dito sa Isaiah 53? Napakalinaw po, no? Si Jesus Christ, no? Sinabi po, no? Siya po, sa Kanya po binigay yung consequences ng mga parusa na ginawa natin, no? Siya po, nga po, no? Ano pa po ito, no? Nasa Old Testament pa po ito, no? Ilang daang taon pa po ito, no? Sa Isaiah pa lang po ito, no? Pero pinakita na po yung mangyayari, no? Yung gagawin ni Lord Jesus na sakripisyo para sa atin, no? Nasa Isaiah pa lang po ito, no? Nasa Old Testament. Pero dito, pinakita na po kung ano yung gagawin ni Jesu Cristo para sa atin, no? Kaya nga, totoo po yung Biblia. Kasi nga po, no? Hindi man ito sinabi nung nangyari na, no? Hindi naman sinabi ito nung pinako na si Jesu Cristo. Ito, sinasabi pa po, hindi pa po pinapako, hindi pa po sinisilang bilang, hindi pa po nagkakatumang tao si Jesu Cristo dito, no? Sa Isaiah pa lang po ito, no? Nasa Old Testament pa lang po, pero ito binanggit na po kung ano po yung gagawin ni Jesu Cristo para sa atin, no? Kaya nga po, tunay na tunay po talaga, ano, ang Biblia ay totoo, galing sa Panginoon, no? Tunay na tunay po. Ito lang po, tingnan po natin yung pangatlo. Kaya sabi po dito, nakaligtas din ang Biblia sa paulit-ulit na pagkatangkang burahin ito sa sirkulasyon ng mundo. Ito nga po sinasabi, talaga nung panahon po dati, talagang binalak po itong sirain, sunugin, alisin nga po, no? Tingnan nga po natin, nung 303 AD, no? Sinabi, pinag-utos nga po ito ng emperador ng Roma na sunugin ang lahat ng Biblia. So, balik nga po, no? Makalipas lang ng ilang henerasyon, no? Pati yung ang Kristyanismo ay tinanggap bilang tunay na relihon ng Roma. Ito nga po, no? Pinapasunog nga po ito ng emperador ng Roma, pero, sabi, no? Makalipas lang po ng ilang henerasyon, no? Pati ang Roma, no? Naging Kristiyano na rin po, no? Kaya doon, hindi po niya nagawa, no? Hindi po nasunog, no? Yung Biblia, no? Subalit, no? Na-impluwensya, nadala pa po, no? Naging Kristiyano pa po yung mga taga-Roma. Ito nga po. Ito rin po, no? Ay kasabi nga po, no? May isang mananalaysay at pilosopo na manunulat mula sa Pransya naman po, no? Nagkasabi na ang Biblia ay mabubura at mawawala lamang sa loob ng 100 taon, no? Pagkatapos ng kanyang kamatayan. Subalit, talubas po ito sa nangyari, no? 50 years pa lang po mula nung namatay siya, no? Talagang na-imprenta po, no? Nalimbag po uling Biblia, no? Sa loob po mismo ng kanyang tahanan pa. Doon pa po nagawa, no? Kaya nga, no? Sinasabi nila, papasunog, papamura, no? Mawawala ang Biblia. Pero, no? Wala po nangyari. Hanggang ngayon po, no? Napakarami pa rin po, no? Biblia, no? Pinakamaraming bumili, no? Ng Biblia, no? Sa lahat-lahat, no? Kaya po, patunay po, no? Talagang salita ng Diyos to, galing po sa Panginoon to. Kasi nga po, kung galing lang po sa tao to, uubos to, mawala to, no? Pero, once na galing po sa Panginoon, talagang hindi po kayang alisin ng tao to, no? Hindi kayang burahin ng kahit sino mang tao to, no? Kaya, no? Patunay po yan. Talagang ang Biblia ay galing sa Diyos at ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito nga po, no? Napag-aralan po natin, natunay na po talaga na ang Biblia, no, ay ang salita ng Diyos, no? Galing po sa Panginoon.
Ito na po, ang pag-aralan po natin, no? Bakit kailangan natin sundin ang salita ng Diyos? Ito nga po, basahin po natin sa awit 119 to 119 verse 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ito nga po, bakit kailangan sundin? Sinabi nga po rito, no? Ito nga po yung tanglaw natin, no? Gumagabay sa atin, no? Biblia, no? Kasi, kung di natin babasahin ng Biblia, no? Paano natin malalaman yung kagustuhan ng Panginoon? Paano natin malalaman yung ayaw ng Panginoon? Di ba? Saan tayo mabase? Sa salita ng tao? Alam mo natin tayong mga tao, palagi tayong mali, no? Kaya hindi pwede, no? Napaka-importante ng Biblia, no? Ito po yung gagabay sa atin, pagtuturo sa atin, no? Kaya, sabi nga po, nung nakaraan, napaka-imposible po talaga, no? Kasi sabi natin, no? Sumusunod ako sa Panginoon, ginagawa yung gusto ng Panginoon, pero hindi ako nagbabasa ng Biblia, no? Imposible yun, kapatid, no? Kung ikaw ito na sumusunod sa Panginoon, no? Sinusunod mga utos niya, dapat nagbabasa ka ng Biblia, no? Kasi doon po tayo bumabase, no? Doon po natin nakikita yung gusto at ayaw ng Panginoon, no? Kaya nga po, no? Kung tunay ka po talagang sumusunod sa Panginoon, gusto mo makasunod sa Panginoon, magbasa po tayo ng Biblia araw-araw, mga kapatid. Nga po, no? Ito rin po, ayon nga naman dito sa 2 Timoteo 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ito, napakalinaw po, no? Ang kasulatan, una-una, kinasihan ng Diyos, no? Kinasihan niya po yan, no? Sinang-ayunin po yan, no? At ito nga rin po, no? Sinasabi dito, no? Pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa patuwid na pamumuhay. Ito nga po, no? Pagsuway sa kamalian, no? Pagbabasa natin ng Biblia, sa sarili po natin, no? Pag binasa natin Biblia, no? Kung may mali pa rin tayong ginagawa, masusuway po natin yan, no? Kunyari, ganito pala, no? Ayaw pala ni Lord to, ni God to. At ang galing, no? I-reveal po sa atin yan yung mga, halimbawa, kala mo, okay ka na, nagagawa mo ni tama. Pero, basta binasa mo yung Biblia, no? Ay, kita mo yun, no? Ay, mali yung ginagawa ko, no? Ako yung nabasa nga po yung sa Ezekiel, no? Yung binasa niyo yung Biblia, no? Pag binasa mo yung Biblia, mapait. Parang sinasabi sa inyo, no? Nandun pa rin yung mga masamang ginagawa mo, no? Kaya nga po, pag binasa mo yung Biblia, dapat po, parang, ang tamis sa inyo ng Biblia, ang sarap na basahin, no? Pero pag binabasa mo yung Biblia, pero, ba't ganito, parang, sumasalungat sa'yo, may mali sa ating kapatid, no? Kasi nga po, ang Biblia, no? Yan po yung magtatama sa'yo, no? Kaya pag binasa mo yung Biblia na, parang, nasaktan ka, no? Parang, ikaw yung pinasabihan, no? May mali sa'yo, no? So, kaya nga po, ito yung nagtatama siya. Sabi dito, no? Nagtuturo ng katotohanan, no? Nagtutuwid ng likong daan. Ito nga po, ang Biblia po. Napaka-importante po talaga ng Biblia. Pero po, no? Siya sabi, paano ko matututunan ang salita ng Diyos? Ito nga po, una-una, matutunan mo ang salita ng Diyos sa magitan ng pagbabasa ng Biblia. Ito nga po ay sa Deuteronomio 17:18-19. Sabi nga po dito, kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot sa Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautosan at mga tuntunin ng Diyos. Ito nga po, no? Ito nga po tungkol sa yung pagpipili na po ng hari po, no, yung mga Israelita, pagpasok po nila sa lupang pangako. Ito nga po sabi nga po dito, no, pag upo niya sa trono, no, gagawa siya ng isang kopya at babasahin niya ito, no, upang magkaroon siya ng takot sa Diyos. Ito nga po, no, yung kopya ng salita ng Diyos, no, kailangan basahin po ng hari, no, para po masunod niya yung kautusan. Sabi nga po dito, no, sa atin, no, kung gusto na natin matutunan ng salita ng Diyos, basahin natin yung salita niya, no? Kung gusto natin masunod ng Diyos, basahin natin ang Biblia. Mula kanina pa nga po, sinasabi ko na nga po, no?
na napakahirap pong masunod natin ang salita ng Diyos kung hindi natin alam kung ano yung salita niya, kung ano yung gusto niya. At nasaan nga po ang salita niya, nasaan nga po ang kautosan niya, nasa Biblia po. No? Kaya nga po, muli po sinasabi ko nga po, kapatid, napakahirap po na sinasabi mo na sinusunod ko ang Panginoon, ginagawa ang gusto niya, pero hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kapatid, napaka-imposible nyo. Napaka-importante ng Biblia sa buhay natin. Yan naman po, no? Ito naman yung pangalawa, sinasabi sa personal na pag-aaral ng Biblia, no? Sabi dito, paano ko matutunan ang salita ng Diyos? Sa personal na pag-aaral ng Biblia. Ayun nga po dito sa Esdras 7:10, buong sikap na pinag-aralan ni Esdras ang kautosan ng Diyos upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Ito sinasabi nga po, no, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautosan ng Diyos upang maisagawa niya ito, upang maituro sa bayang Israel. Nga po, no, kaya tayo rin po, mga kapatid, no, basahin po natin, unawain natin. Wag lang po yung babasa lang, nabasa ko na, pero intindihin mo po, no, kasi nga, i-reveal sa'yo ni Lord kung ano yung mensahe niyo, yung tamang mensahe, no, at sa pagtataimtim na pagbabasa mo niyan, talagang i-reveal sa'yo ni Lord kung mensahe yan. And then po, once na pinag-aral natin, no, i-share din natin, no, ituro din natin sa ating kapwa. Ito, ginawa ni Ezra po, no, talagang pinag-aralan niya yung Biblia, yung mga kautosan, ano, at itinuro rin yan po sa bayang Israel. Huwag na po natin sarilihin po, no. Tayo po nagbabasa ng Biblia, no, hindi lang po para sa ating sarili, no. Ito yung napaka-importante rin para maibahagi natin sa atin. Una-una sa pamilya natin, kaibigan natin, i-share natin, no. Kasi nga po, para malaman din nila yung katotohanan, no. Pero lahat po nga sabihin natin galing sa Biblia, no? Huwag po tayong gagawa ng mga bawas o dagdag, no? Kasi nga po, mali po yun, hindi po tama yun, ha. Dadagdagan mo po yung kwento sa Biblia, dadagdagan mo, babawasan mo, hindi po. Kung ano po talagang nilalaman ng Biblia, yun po yung sasabihin natin sa ating kapwa, no? Kaya napaka-importante po dito, no? Personal natin pag-aralan yung Biblia, talagang isa puso natin, mag-pray tayo sa Panginoon, i-reveal sa atin yung mensahe niya, no? Sa salita niya, no? Talagang once na natutunan natin, i-reveal sa atin ni Lord, bigyan tayo ng wisdom nun, i-share natin sa ating kapwa, no? Ibahagi natin upang malaman din nila. Yun. Po, no? Napag-aralan na po natin, talagang napaka-importante po ng Biblia para sa ating buhay, no? Talagang hindi po tayo makakasunod, hindi po tayo makakalakad ng diretso, no? Kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Kasi nga po, pwedeng, no, nakikinig ka lang sa mga tagapagturo, sa mga pastor. Pero, mismo sinasabi naman po nila, no, hindi naman po sila perfecto, no, magkakamali, no. Minsan, iba interpretasyon nila sa salita, no. Kaya nga, sinasabi po dito, no, tayo po mismo, basahin din natin, no. Kasi nga po, kagaya nung nakwento ko nung nakaraan, no, nung may sinalihan po isang, po, no, parang grupo po, no, naniniwala po sila kay Lord Jesus. Pero, iba po yung paniniwala nila, no. Kaya po, dahil alam ko po yung salita ng Biblia, yun, no, kinausap ako ni Lord na mali yan. Nireveal niya sa akin na mali po yung katuroan ng isang na yun, no, sinalihan ko yun. Kaya, yun, umalis po ako doon, no, kasi, pero kung hindi ko po alam ang salita ng Diyos, no, maniniwala na lang po ako sa salita ng sinasabi ng pastor, nung nagtuturo, no. Kaya, doon po, madalas naliligaw ang tao. Doon po madalas naloloko ang tao. Alam po natin, no, marami pong mga false prophet, mga maling nagaturo, no? Marami pong talagang pagsamantala ngayon, no? Ginagamit nilang Panginoon ang salita ng Diyos upang mapagloko. Pero po, pag hawak mo po ang Biblia, alam mo po ang salita ng Biblia, hindi ka po niya maloloko, no? Kasi kahit ano sabihin niya, pag wala sa Biblia, mali yan, no? Kumbaga, ito yung gamit natin, no? Biblia, no? Kahit ano iba to sa atin, no? Sabihin ng mga tao, ganito. Nasaan sa Biblia yan? Sabihin mo sa kanya, nasaan sa Biblia yan, kapatid? Pag wala yan, sino nagsalita yan? Ang tao lang. Ba? At mali yun. Pag ang salita na sinasabi mo ay galing sa tao lang at hindi galing sa Diyos, mali yun, kapatid. Kaya nga, kapatid, advice ko lang talaga, no? Magbasa ka araw-araw ng Biblia, unawain mo, ipag-pray mo sa Panginoon, no? Talaga, napaka-importante po ng Biblia. Yun, muli po, maraming salamat po. Muli po, bago ang lahat, tayo po muli mag-closing prayer.
aming amang Diyos na pinakamakapangyarihan, pinakadakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po muli sa pagsama po sa amin ngayong araw na ito. Panginoon, we pray na lahat po ng mga nakapanood po ng aking video ay patuloy po i-touch ang kanilang mga puso, Lord, upang maunawaan po nila yung mensahe na is mo pong parating din sa ating pag-aaral, Panginoon. Lord, tulungan mo rin po kami lahat, Lord, na bigyan mo po kami ng init sa aming mga puso na patuloy kami magbasa ng Biblia, Panginoon. Lord, pag-aralan namin na yung mga salita, Panginoon, dahil tunay po, Panginoon, ito lang po ang sandata namin, Lord. Napakagandang sandata upang malabanan po namin ang mga maling turo, Lord, ang mga panluloko ng kalaban, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Muli po, Lord, in Jesus' mighty name, I pray. Amen at amen. Yun. Salamat po muli, kapatid, sa pagsama niyo po sa amin, sa akin, sa araw na to. Muli po, magbasa po tayo ng Biblia araw-araw. Napaka-importante po ng pagbabasa ng Biblia. Muli po, mga kapatid, samahan niyo po muli ako next week sa ating pag-aaral para sa itlong session naman po ng GLC 1 Book 2. Yun. Maraming salamat po muli, mga kapatid, sa next week po ulit. Muli po, to God be the glory. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po.